Pasensya na kayo, medyo naantok pa kasi ako. Gusto kasi ako nakatulog kagabi, kaya medyo parang lutang ang isip ko. Pero gusto ko kasi matapos talaga to, kaya pinagpuyatan ko kagabi. Kailangan natin maabutan yung 3 minutes na lang. Tara, takbo na tayo, mabilis na mabilis. Yo, what's up mga tol? Dito tayo sa ating bagong episode ulit ng Gusto Mas Vlogs. At ngayon, lulutuin na naman natin ang pansit malapol. So kanina, kagabi pala tol, gumawa na tayo ng napaka-special na puto para pamaris doon. Isang plain puto, tsaka isang ube puto. So gumawa tayo ng tatlo niyan para dalhin sa Department of Tourism kila Ate Carla. So ang susunod naman natin ngayon is yung ating pansit malabon. Kabit ko lang yung mic para makindigan. Teka lang, kunin ko lang ha. So yun tol, luto na tayo. At wala naman tayong ibang gagawin ngayon kundi hiwain na lang yung mga natitirang sangkap na hindi ko pa nahiwa kahapon. Tapos mamaya papakita ko sa inyo yung method na recipe namin sa bahay kung paano talaga lutuin itong ating pansit malabon. Lagi ko nalilimutan. Kaya malis na si Tita Carol, kaya tayo na lang ang magdi-deliver mamaya. Kaya kailangan natin magmadali kasi before lunch kailangan natin madala to kasi ito yung kanilang gagawing tanghalian. And kailangan mapaganda natin maigi para masatisfy naman yung ating customer. Ayan, yung Department of Tourism. So, nung nakaraan, kagabi, medyo nahirapan kaming kalapin yung mga ingredients na kailangan natin. Pero, na-manage naman namin kahit papano na makuha halos lahat. Kahit ginabi na kami din makuha yung mga ingredients. Eh, sulit naman kasi, ayan. So, paano ba natin to titil? Hindi ko alam eh. Pero, so, ito, ginagawa ko. Inanarate ko na lang kung ano yung ginagawa ko dito sa baba. Ito, hinihiwa ko na yung ating bawang. Kasi yung iba naman, nagisa ko na kahapon yung mga pwedeng gisahin na hindi na magiging makakakonsumo ng oras natin masyado. Ito naman mga bawang-bawang na to, konti lang naman to. Tsaka, maglalaps kasi siya kaya hindi ko inugali na hiwain itong mga ganitong klaseng mga small jobs. Tatabi ko na dito siguro tol yung yung puto natin para hindi maging istorbo. Dito na natin lagay ito. Tinakpan na natin ng maayos yan para hindi siya maging matigas. Pero eto, as per my observation naman, dito sa ating puto napakaganda. Ayan di ba? Para siyang cake, di ba? Kasi itong recipe ng puto na to, matagal na namin ginagawa to since siguro 15 years na. 15 years, pero siguro dahil masyadong common sa bahay na niluluto namin tong puto, hindi ako nagkaroon ng interest na gumawa. So basically talagang first time kong gawin to ng ako lang, pero lagi akong tumutulong kay mami ng paggawa nito, lalo pag may order kami magpapasko, iba-ibang flavor to, may buko pandan, may ube, ayan yung ginawa natin. Tapos yung may plain, yung tinatawag natin classic, na yung puto na normal na toppings. Tapos, yun yung pinangtawid namin dati. Pagka may kailangan kaming gastusin, nagpapa-order kami niyan. Pag magpapasko, yung mga holiday season, yan, perfect yan kasi pampaganda sa lamesa pagka may mga handaan. Di ba, hindi lang siya yung pinaka-plain na puto na talagang nakasanayan natin. So, ito, iwan na ako sibuyas. Yung mga ganun-ganun, mga basic na bagay lang na gagamitin natin. Kahapon nga pala, kagabi, binabad ko na to tol. Itong noodles ng malabon. Para hindi siya masyadong maging matigas. Ayan. So, hiwain na natin lahat ng mga kailangan. Sibuyas. Bilis naman yan mag-prepare. Ganyan. Basic. Talas ng kutsilyo ko parang kutsara. Mamaya, mamasyal tayo sa city. Kasi, alauna pa naman yung uwi ni Tita Carol. So, pag-isipan natin kung saan yung magiging pupuntahan natin. Naiiyak ako. Matapang kasi talaga tong red onions. Pasensya na kayo, medyo naantok pa kasi ako. Gusto kasi ako nakatulog kagabi kaya medyo parang lutang ang isip ko. Pero gusto ko kasi matapos talaga to kaya pinagpuyatan ko kagabi. So yan, maghihiwa na tayo ng ating mga kailangan. Wait lang ha. Ba't ganun?
Dati naman di ako na ano dito. Nahiwa na natin yung ating sibuyas. Gigisa na tayo ng mga baboy, prawns, para pang-toppings natin. Pero unahin natin yung baboy. Sunod natin yung prawns. Kasi dito prawns yata yung tawag nila. Ewan kung bakit. Sa atin naman, di ba? Shrimp. Di ba? Sa kanila, ba't prawns? Siguro, kanya-kanyang culture yan kung ano yung pagkakatawag nila. Kaya, prawns na rin yung tawag ko kasi pag sinabi kong shrimp, hindi nila maintindihan. Ayan. So, this is Christmas. Malapit na Pasko, tol. Malapit na. Okay din naman kasi magiging masaya yung Pasko ng ating family doon. Magiging masaya din naman kahit pa paano yung Pasko natin kasi alam natin masaya sila doon. Hindi ako naiyak dahil nabimiss ko sila. Naiyak ko sa sibuyas. Meron pa akong bagong natuklasang teknik sa pagluluto ng puto kagabi na hindi ko inaasahan. Pero kay Mama Maswang ko lang babanggitin muna. Kasi para siya na yung magde-demo sa inyo. Kasi siya yung puto expert. Dati alam niyo tol, pag may mga handaan sa amin, yan ang talagang pambato ni Mami. Bibili siya ng mga ingredients. Tapos, pag may handaan, yan yung gagawin niya. Tapos, ititira niya kami ng konting portion para pamirienda. Kaya yan, sawa kami dyan sa puto. Pero pagka mahaba-habang panahon ka na rin hindi nakatikim, mamimiss mo rin kasi kanina, umiwa ako ng konti, yung pinakita ko sa inyo. Umiwa ako ng konti. Sabi ko, parang nakakapalamig kumain ng puto. Nakaubos din ako ng halos dalawang slice din yung naubos ko. Damihan natin yung giniling, para masarap. Kasi overload. Dapat talagyan ko to ng bagnet. Kaso over budget na. Over budget na wala naman akong problema sa akin kung over budget ako kasi gusto ko special to. Nga lang, ang problema kasi yung umorder. Ayoko namang masyadong taasan yung presyo. Kaya gusto kong maging special na minimal. Special siya pero hindi masyadong mahal yung budget na gagastusin. Kasi tumaas na yung costing namin gawa ng pamasahe. Pero siguro pagka medyo okay na tayo dito, pwede na tayo makabili ng sasakyan para meron tayong workhorse na paggagamitan. Lalo na yan, pag magdi-deliver tayo, kinakailangan talaga meron tayong sasakyan na pan-deliver. Pero ito naman is parang lutong pamilya. Hindi naman masyadong malaki yung kinikita. Kumbaga parang papamasahe, pakonsuelo. At least napapractice ko yung aking skill. Nare-refresh siya. Kasi mahirap din naman kung hindi mo ipapractice yung mga bagay na ginagawa mo dati. Tingnan mo tol. Ito yung tinapa. Smoke. Tinapa flakes. Kasi bili ako ng tinapa kahapon. Pagkatanong ko magkano, 15. Hindi kaya. Tataas masyado yung budget. Sabi ni ate, meron kaming alternative dyan. Pwede kang kumuha nito, yung tinapaplex na. Kaya na yung kinuha ko, yung tinapaplex. At least di na tayo magtitilad-tilad. Ito, chicharon. Ang sarap tol, may laman. Ang sarap. Shoutout nga pala sa Panlasang Pinoy sa Kugara. Majority ng product na binili namin ay doon. Kaya, yan. Ang bait. Kaya si ate, shoutout sa'yo. Si ate may ari. So, ito na. Hinihiwa ko na yung ating shallots. O slicks. Slicks ba o spring onions? Basta ganon. Talbos ng bawang. Anong sibuyas. Iksian lang natin to. Kakat naman ni Bossikel to lahat kasi sabi ko kay Bossikel, sabi din niya sa akin, kuya mas maganda kung mag 3 days na lang yung vlog natin. Tapos, yung mga part lang na kailangan nating ilagay doon sa video para kahit pa paano magkaroon tayo ng mas more engagement sa ating mga audience. Yung mga interesting part na lang ang ilagay natin tapos magbawas tayo ng oras. So, which is yung ginawa namin ngayon. 3 araw na lang yung ginagawa namin upload dito sa ating vlog. Plus 1 day doon sa cooking ni Mama Swang doon sa ating channel. So, stop ko muna to at lilipat tayo dito. Mamaya ulit. Yun, na-stop. Hinanda ko na tong ating chicharon. Nadudurugin natin para lalagay natin sa toppings saka pampalapot. Makasarap nito tol. Kasi special to. Inangkat ko lahat yung mga ingredients dito sa kung saan part dito ng mga summer herb. Ng mga Pinoy store. Tapos may mga Asian store. Lagyan natin ng konting asin. Basta asin. Ngayon natin papamintahan yan pagka paluto na. So, paborito rin namin itong kainin sa bahay. Kasi merong sikat sa amin na nagluluto nito si Marlon's.
So, ginaya namin yung recipe niya. Pero, hindi naman siya pambenta. Pang ano lang siya. Pangkain lang namin sa bahay pagka gusto namin magmerienda. Tapos, meron pa akong isang ginaya na recipe. 2 araw ko yung pinag-practicean. Yung Lola Nenas, pichi-pichi. Yung masarap din yun. Pichi-pichi, tsaka adobo roll. Lola Nenas. Magagalit sa akin ang misis ko nito. Kasi, sabi niya, tiran mo ko ha. Chicharon. Tiran mo ko ha. Pang habang nanonood ng TV. Hindi na siguro natin siya matitiran. Sorry, Carol ha. Kaya muna natin yung bawang ng manok dyan. Yung sibuyas. Galing, no? Para akong may cameraman. Ayun na, kumukulo na yung mantika natin, tol. Gusto natin mangyari dito, fully, properly toast yung ating giniling. Kaya nga, lang natin. Wala. Naiwanan yung camera natin, hindi ko napansin. Napakasarap. Kasi, kaya ako lalagay ito lahat. 2 part to. Yung isa medyo durog lang. Kasi yung isa naman ito-topping natin. So yan. Siguro kailangan natin siyang lagyan ng konting toyo. Ang sarap, tol. Bumili nga pala si Tita Carol nito. Ito. Silver Swan. Saka magkapinya na patis. Kasi yung nakapagpasarap dito Tsaka sa kahit anong uri ng putahe, di ba? Siyempre, makaka-experience ka ng authentic na lasa ng pagkain Pinoy. Pagka-authentic din yung mga ingredients na ginamit mo. Kaya napaka-importante nito, lalo yung pagluluto ng adobo. Yan yung magiging base ng lasa natin, yung pinaka-soy sauce. Pagka meron kasi dito mga soy sauce, doon masarap talaga siya. Yun yung mga soy sauce na parang mga kikuman. Soy sauce, medyo meron siyang oriental taste na medyo malayo sa pagkakalasa ng pagkain Pinoy. Tingnan natin yung ating spring onions. Lagyan natin yung konting mantika. Magtutusta na tayo ng bawang kasi madali na lang lutuin yung O ginagawa ko kasi para mas mas maganda yung lasa niya, tol. Binubukod-bukod ko. Binubukod-bukod ko yung gisa. Kagaya nito. Itong giniling. Binukod ko siya. Ito namang prawns. Mamaya bukod din siya. Para meron siyang kanya-kanyang level at distinct na lasa. Na merong kanya-kanyang alat, kanya-kanyang linamnam. Pagka pinaghalo-halo mo yan, magkakaroon ng explosion sa bibig. Hindi explosion na sabog Explosion flavors. Ayan. Ay, sakit. Sunod naman natin gagawin, i-design na natin yung ating prawns. Kumukulo na yung tubig. Tawagan ko lang si Mami, babalita ko lang. Mamaya ulit, tol. Pressure ako. Yung mga paninda natin. 2 plastic to. Tayo na lang natin yung Victor. Pakatagaan. Yes. Kailangan natin maabutan yung 3 minutes na lang. Tara, takbo na tayo mabilis. Kunti na lang. Lunch, abot tayo doon na. Dapat. May uli. Natin ko na. Sobrang pagod ko. Kasi hindi natuloy yung train na sasakyan ko. Kaya medyo na late yung sumunod na train. Ito, bumili na ako ng Coke. Mamaya na ako magtatanghalian pagdating ko doon kay Tita Carol. Kasi nag-ready na siya ng tanghalian namin. Nandito na ako sa station. Sa Martin Place na station. Kaya mamaya uli. Tignan nyo. Lagayang ko. Na-deliver na natin. Medyo malayo. Pero okay rin kasi natulog ako sa train. Tagal ng tulog ko. Walang isang oras kasi yung biyahe. Kasi halos lahat ng station dinaanan. Kaya medyo natagalan palalo. Puntang Sutherland pa South, wala masyadong sakay kasi pa ngayon alauna pa lang pagka rush hour sa kaya mapupuno. Kaya siguro most likely walang masyado sakay yung train at makakapagpahinga ulit tayo.
mamaya uli. Tol, subscribe naman kayo sa YouTube ko para sabay-sabay tayong mamasyal at mapagsalu-saluhan natin kung ano yung mapapasyalan natin dito sa Down Under. Bye-bye! Thank you, Tol!